There's a page where lost things go. Hays, hindi maarap ng pobreng isip ko ang sinasabi ng tula na yan. Sabi rin ni Chucks, baka naman mayroong page sa yearbook na yun na nandun lahat yung mga revelations. Arj, it doesn't make sense. Na-frustrate na sabi ni Shanna. Wala namang ganun sa mga yearbook, Shan. Yeah, it doesn't make sense. Sagot ni Daryl at umakbay sa balikat ng katabing girlfriend. Kung nakita ko sana ang article ni Mabel, baka nakatulong din iyon. Amaya, may sasabihin ako. Lahat kami ay napabaling kay Sarina. Ano yun? Naalala ko nung binasa ko ang article ni Mabel. Tumango ako. Pinasadahan ko ng tingin yung binabasa kong article. Hindi ka maniniwala. Pero nung tingnan ko ang kasunod na binabasa ko, nagkarambol-rambol yung mga words at letters na nakasulat. Napataas ang dalawang kilay ko. Nagrambol-rambol. O pagkatapos na naramdaman kong parang may pumipiga ng dibdib ko rito sa tapat ng puso ko. Kaya sinabi ko sa inyong hindi ako makahinga. That explains those different emotions I saw on your face nung binasa mo ang article. Tumango si Sarina. Kaya ayaw kong ibigay sa inyong article na yun para ipagpatuloy ang pagbabasa dahil ganun nga ang nangyari. Naisip ko lang guys, singit ni Chucks, kung tinutulungan tayo ni Karen na makahanap ng kasagutan sa nangyayari, bakit hindi siya consistent sa pagtulong? Bakit naman nire-rumble niya ang nakasulat dun sa article? Kung gusto niyang matuklasan natin ang nangyari sa kanya, bakit kailangan niya pang gamitin ang mukha ni Catherine at bakit kailangan pa niyang manakot? Hindi kaya may iba pang bad spirits na pinipigilan tayo? Tsaka ano ka ba naman, Marge? Dagdag gulo sa isip yan. Reklamo ni Daryl. Malay mo naman kung hindi lang si Karen ang hindi matahimik dito sa school. Ikaw nga hindi matahimik din sa kinauupuan mo. Makes sense. O tingnan mo, agro si Amaya. Tama nga naman si Chucks. May times na binibigyan tayo ni Karen ng clues. Kung gusto niya tayong tulungan talaga, dapat consistency sa pagtulong. Tapos yung nangyari sa music room. Kung si Karen naman yun, bakit pa siya kailangang manakot at manakit, diba? Ibig sabihin lang nun, may unseen population sa school. Hindi lang si Karen. No comment na ako riyan, sagot ni Daryl. Napabuntong hininga lamang kaming lahat. Wala kaming makuhang pulidong sagot mula sa isa't isa. Mas lalo lang yatang lumalaki ang issue at hindi na namin alam kung anong unahing pagtuunan ng pansin. Nilipat ko pa ang ibang pahina. Halos hindi na mabasa ang ibang nakasulat dahil faded na ang ink na ginamit doon. Dagdag pa ang paninilaw ng papel. Amaya, hindi kaya buntis talaga si Karen at naitago lang niya yun? Maya-may tanong ni Sarina. Posible, pero namatay siya sa Sears School. Kung buntis nga siya nung panahong iyon, imposible namang nabuhay pang bata sa sinapupunan niya. Kahit wala nang hininga si Karen. Sa bagay kung kausapin kaya natin mismo si Karen. Anong ibig mong sabihin, Sarina? Spirit of the Glass. Tanong ni Catherine na sinabayan ng pag-iling. Hindi magandang ideya. Pero paano natin malalaman kung hindi natin kakausapin si Karen? Malay mo baka kausapin din niya tayo at hindi na tayo mag-isip ng kung ano-ano. Sarina, you're getting way too far. Tourist kang Spirit of the Glass. Baka may mapahamak pa sa atin. Hindi na kayo nadala sa nangyari kay Jane, saway ni Daryl. Nagsuggest lang ako, Daryl. Hindi ko man ipipilit kung hindi ninyo gusto. Nakairap na sagot ni Sarina. Please tingnan nyo nga itong nakunan ko kagabi. Parang may something lang dito sa part na nasa table ni Ma'am Dison. Agad kaming nagsitayon at lumapit sa kinauupuan ni Marge kung saan nakacharge ang video cam niya. Maliban sa nakasulat, ano pa ang nakikita ninyo? Tinignan ko ang ibang anggulo. Wala naman. Tingnan niyo ang bahaging ito. Sabi ni Marge na binulugan ang part sa gilid ng video gamit ang hintuturo. Hindi ako expert sa bagay nito, pero parang hugis babae itong malapit dito. Tinitigan ko ng mabuti ang tinuro ni Marge. Kung bibigyan ng pansin ang puting parang fog sa video, ay mabubuo ang isang hugis babae na may mahabang buhok. Hindi kaya siyang nag-type sa keyboard kagabi at sinabing tulungan natin siya? Tanong ni Roxy. Siya kaya si Karen? At ito pa, sabi ni Marge na nirewind ang video. At tinigil sa parting nasa labas kami ng music room. Ilang beses kong inulit-ulit itong tingnan kaninang umaga. Magising ako sa room na inukupan natin. Naalala niyo nung akala natin ay naiwan sa loob ng music room si Catherine? Diba ipinukos ko ang flash sa loob ng room para mailawan si Catherine? Napatango kami. Tingnan mo ang parting ito, Amaya. Yung may hawak sa kamay mo. Hindi masyadong malinaw dahil sa grills ng bintana. Pero kung hindi ako nagkakamali, kamay ng tao ang may hawak sa iyo kagabi at hindi multo. Ha? Sabay naming bulalas. Paano nangyari na kamay ng tao? Gulat na tanong ni Jax. Oo nga, Marge. Tayo lang naman ang nasa loob ng music room kagabi, diba?
At lahat tayo ay nasa labas maliban sa akala nating naiwan sa loob si Catherine. Pero hindi ba ninyo nakikita? Ayan o kamay, huwag niyong sabihin naging karton na yung mga mata niyo at hindi niyo makita yan. Tama si Marge, parang kamay nga. Pero makalamig ang kamay niyon nang hawakan ako. Kung ba siya dapat mainit ang kamay niya. Malay niyo naman kung naglagay ng ice sa kamay yun. Teka, posible kaya yun? Tanong ni Marge. Ang alin? Tanong ni Catherine. Na may nananakot sa atin para hindi natin ituloy ang pag-iimbestiga kay Karen. Napaisip ako, kung may nananakot lang sa amin, sino naman kaya iyon? Isa pa wala kaming ibang kasama ng gabing iyon sa music room at nalabas na kaming lahat maliban na lang sa pag-aakala naming nasa loob si Catherine which is hindi naman pala talaga siya. At ika parang gumulo lalo eh. Sino naman ang mananakot sa amin? Tanong ni Rox. Si Miss Chua, si Ma'am Dison, tanong ni Shana. Bakit naman lang yun gagawin? Sabi ni Daryl. Hala, baka isang sa kanila ang descendant ni Karen. Pinatukan ni Sarina si Chuck. Hindi ka nakikinig sa pinag-uusapan, Chester Axel Garcia. Huwag ka kasing tutulog-tulog at makinig ng mabuti. Hindi ako natutulog sa Sarina Phyllis Morales. Ano to bang kita ng complete names? Natatawang tanong ni Catherine. OMG, sabay kaming napatingin kay Roxanne tatanong ang mga mata. Bakit? Alam niyo ba ang real name ni Ma'am Dison? Candice Dison, takang tanong ni Chucks. No, bago siya na pangasawa ni Sir Chris. Anong ibig mong sabihin, Roxy? Tanong ko. Ang maiden name ni Ma'am Dison ay De La Cruz. Hindi kaya may point si Chucks na descendant siya ni Karen? Let's say apo. Kabaliwan yun. Paano naman ang nangyayari yan? Unless may anak nga si Karen na lalaki. Pero wala naman, di ba? Sagot ni Daryl. Napakamot ako ng ulo. Ano ba yan? Sumasakit na ang ulo ko sa inyo. Kung saan sana napupunta ang pinag-uusapan natin eh. Ano ba yan, Amaya? Nandito na tayo eh. Mamaya ka na matulog pag uwi ng bahay niyo. Nanlaki ang mata ko. Kasi kailangan ko na umuwi. Siguradong paggagalitan ako mamaya ni Lola. Naku naman nawili ako rito eh. Nagkumahog akong hanapin ang bag ko at tumayo. Teka, hindi pa tayo tapos eh. Reklamo ni Marge. To be continue na lang. Sige na, sige na. Salamat sa kape, Marge. Uwi. Hays, ayun na. Umalis na si Amaya. Hayaan mo na, Sarina. Malayo rin ang bahay nila. Baka nga mapagalitan pa siya sa kanila. Hindi na niya naalalang dahin ng envelope niya. Di bali, ibibigay ko na lang sa kanya bukas sa school. Inayos ko ang naiwan ni Amaya at nilagay sa bag ko. Marami akong gustong malaman. Tama nga kayang may connection si Ma'am Dison kay Karen de la Cruz. Pero wala namang nabanggit si Mama na nabuntis o nanganak si Karen sa kwento ni Lola. Matanong nga mamaya si Mama tungkol dito. Parang gusto ko rin matulog, sabi ni Chucks. Parang ka rin. Sabihin mo gustong-gusto mo na talagang matulog. Sagot ni Marge. Marge, review mo ulit yung video mo ha. Tapos Rox, pwede bang kumuha ka ng files ni Ma'am Dison? Maghanap ka na lang ng alibay para makapasok sa admin office. Tapos Catherine, ikaw naman kay Miss Chua. Kailangan maging observant tayo sa mga kilos at pananalita nila. Malay niyo may makuha tayong hint mula sa kanila. Sige, sagot ni Catherine at tumango naman sina Marge at Roxy. Eh ako, tanong ni Chucks, matulog ka na lang. Ha, taway na siya at Marge. Siya, sige na, magsiuwian na muna tayo. Marge, ipagpaalam mo na lang kami sa mama mo ha. Okay. Nagsikilos na kami at humanda nang lumabas ng bahay ni Marge. Maglalakad na lang ako pa uwi sa amin dahil hindi naman kalayuan ang bahay namin mula sa bahay nila. Gusto ko na rin umuwi sa bahay dahil may gusto akong itanong kay mama. At isa pa gusto kong alamin kung ano ang laman ng USB na nakuha ko mula sa drawer ni Ma'am Dison. Marami akong katanungan na gusto kong mabigyan ng kasagutan. Nagising ako dahil sa ingay ng TV. Nang bumangon ako sa kanahihigan ko, ay nakita kong naiwan ko palang bukas ang TV. Tingnan ko ang wall clock at napag-alaman kong 2:00 na ng hapon. Naalala kong pagdating ko rito sa bahay, itanong ko kaagad si Mama tungkol kay Karen pero wala siyang alam maliban doon sa kinuwento ng kanya, Lola. Pinatulog agad ako ni Mama dahil alam niyang napuyat ako kagabi. Naalala kong bago ako natulog ay pumasok ako sa banyo at teka, hindi ko na maalala kung anong ginawa ko pagkatapos kong pumasok ng banyo. Tsak siguro natulog. Kagigising ko nga lang eh. Bulong ko sa sarili ko. Bumaba ako mula sa kama at pumasok ng banyo para maghilamos. Tinapad ko ang mukha sa gripo ng tubig at naghilamos. Nang pagangat ko ng mukha sa salamin ay bigla akong napaatras nang makita sa salamin ang mukha ni Lola na nakangiti sa akin. Pero sandali lang ay natagad ding nawala. Namamalikmata yata ako bulong ko. Napakislot ako nang marinig ang pagkatok sa pinto ng banyo. Sarina, nandyan ka ba sa loob? Pagkatapos mo riyan, pumunta ka ng kusina at kumain ha. Hindi ka pa nanananghalian.
Opo, ma. Sagot ko at kinuha ang maliit na towel at pinunasan ang mukha ko. Lumabas agad ako ng banyo at dumiretso sa kusina. Nabusan ko si Ate Senny na kasambahay namin na 3 taon lang ang tanda sa akin na nagtitimpla ng juice. Ate Sen, pakitimpla na rin ako ng pineapple juice ha. Pakiusap ko ngunit hindi niya ako sinagot at parang malungkot siya habang nagtitimpla at wala rin sa sarili. Ate Sen, may problema ka ba? Tanong ngunit sa halip na sagutin ko ay tinalikuran niya ako dala ang tinimplang juice. Nabuko baka may problema sa pag-ibig. Mamaya na lang ako kakain. Bumalik ako sa kwarto at kinuha ang bag. Kinuha ang USB at tinungo ang computer. Pagkatapos kong buksan ang computer, ay ginamit ko ng USB. Naghintay lang ako ng ilang sandali at binuksan ang laman ng USB. Pictures, college. Puro larawan ang laman ng USB. Mayroong isang larawan ng batang katabi ang isang batang babae rin. Napakunot na ako habang kinikilala ang mga nasa larawan. Nag-browse ako ng iba pa. Parang pinaghahambing ang dalawang larawan ng batang babae. I am you as you are me. Binded with the fashion and love for thee. Ano naman kaya ang ibig sabihin nito? Kambal kaya ang dalawang batang ito? Ngunit bakit black and white ang isa at ang isang larawan naman ay colored? Nag-browse pa ako ng ilang pictures. Mayroong mga nakangiti at masasabi kong parehas ang ngiti ng dalawang bata. Nakakaaliw pagmasdan ang mga ngiti nila. Nang tingnan ko ang kasunod na picture ay nanlaki ang mata ko. Siya nga, kaya pala parang may kahawig siya. Ngayon ko lang napagmasdan ng mabuti ang dalawang larawan. Tama nga si Chucks. Kaya pala ganun kasi konektado nga silang dalawa. Walang duda sa mga larawan na to. Kailangang malaman ito ni na Amaya bukas na bukas din. Naramdaman kong biglang pumitik ang ugat sa ulo ko. Napasabunot ako sa buko dahil inaatake na naman ako ng migraine ko. Ngunit bigla akong napatigilang may maramdaman akong basa sa ulo. Tumayo ako mula sa harap ng computer at tinungo ang maliit kong salamin. Pagharap ko sa salamin ay napatakbo ako papunta sa kama dahil nakita ko na naman ang mukha ng lola ko. 2 beses ko na siya